kung saan hinamon niya ng duelo ang isang dojo para kapag nanalo siya ay mapasa kanya ito. Kinalaban siya ng isang batang babae na magaling sa paggamit ng espada, at dahil ngayon lang siya nakahawak ng wooden sword ay napatulog siya ng kalaban. Ngunit nangako siyang balang araw ay mananalo sa laban, kaya nagsanay siya ng nagsanay para lumakas, hanggang sa kaya niya na makipagsabayan sa matatanda. Pero natalo pa rin siya ni Quina sa labanan, kaya muli siyang nagsanay ng nagsanay pero natalo lang siya ulit ni Quina na may 2,000 panalo at walang talo. Napag-usapan ng matatanda na hindi maaaring manahin ni Quina ang dojo dahil isa itong babae. Ngunit narinig ito ni Quina kaya nangako siyang magiging pinakamagaling na swordsman. Pero binasag ng tatay ang pangarap niya. Nakita siya ni Zoro na mag-isa sa labas, kaya niyaya siya ni Zoro sa isang duelo. Ngunit gamit ang totoong espada, kaya kinuha ni Quina ang tunay na espada, at nagsimula ang napakatinding laban ng dalawang bata. Ngunit napatalsik ni Quina ang dalawang espada ni Zoro, pero hindi na tuluyang sinaksak ang batang lalaki. Napaiyak na lang si Zoro pagkatapos ng laban, kaya ibinahagi ni Quina ang pinagdadaanan niya bilang isang babaeng swordsman. At nagkaroon sila ng kasunduan na magiging mga magigiting na swordsman pagtanda nila. Kinabukasan ay mas gumaling si Quina, samantalang si Zoro ay mas mahirap ang ginawang training. Nang mabalitaan niya na patay na daw si Quina, at sa libing ni Quina ay ikinwento ng ama na ang kinamati nito ay nadulas at tumama ang ulo sa hagdan. Dahil sa nangyari ay mas lumakas si Zoro at mas pinag-isihan ang pagsasanay. Habang kinakausap siya ng ama ni Quina ay hindi napigil ang pamatak ang mga luha. Sa kanya hiningi ang espada ni Quina dahil tutuparin daw niya ang pangako nila ni Quina sa isa't isa na magiging pinakamalakas na swordsman. Pagtanda ni Zoro ay nagagawa niya ng mahiwa ang mga bato, at isang araw ay nagpaalam sa kanyang master upang tuparin ang pangarap nila ni Quina. Nagising si Zoro dahil nagsasanay ng kanan ang dalawa, at nang tamaan ni Usopp ang isla ay napahanga si Luffy. Subalit mamaya ay may dumating sa barko dahil napinsala daw sila ng kanan. Binalibag ito ni Luffy nang makilala ni Zoro na ito pala si Johnny na kababata sa dojo. Saka pinakita ni Johnny ang isa pa nilang kababata na si Yosako na merong sakit. Tapos napinsala pa daw sila ng kanan na kagagawa nila Luffy. Gumamit sila Luffy at Usopp ng mga lemon dahil mukhang kulang lang si Yosako sa vitamin C. Ngunit sila ang papatay dito dahil sa dami ng nilagay sa bibig. At nang magising ito ay magaling na siya kagad. Saka sila nagpakilala ng mga bounty hunter. Ngunit nang hina ulit si Yosako kaya pinatulog muna nila. At naisip na kakulangan ito sa nutrisyon kaya para makakain sila ng mga masustansyang pagkain ay balak nilang magpunta sa Barati. Ngunit nakasabay nila ang isang marine ship ni Lieutenant Full Body. Pero dahil ngayon lang niya nakita ang flag ng Straw Hat ay minaliit niya lang ang mga ito. Pero tinira sila ng isang cannonball na pinabanda ni Luffy pero aksidenteng tumama sa bubong ng Barati kung nasaan ang head chef. Pero nagtrabaho pa rin ito kahit na may sugat sa ulo. Nagmakaawa naman si Luffy sa kanyang nagawa at inakalang naputol niya ang paa nito. At dahil sa nagawa ni Luffy ay kailangan daw niyang magtrabaho ng walang bayad ng isang taon. Pinagsilbihan ni Sanji si Full Body at ang kasama nitong babae. Pinagtinginan sila ng mga tao dahil sikat pala si Full Body. Kaya nagpasikat siya at hinulaan kung ano ang flavor ng wine. Ngunit sinabi ni Sanji na malayo ang hula niya kaya natawa ang babae. Hindi naman makapaniwala si Full Body dahil bago siya pumunta ay tumawag muna siya para sabihin kung anong wine ang ibibigay sa kanila. Gusto ni Luffy na isang linggo lang siyang magtatrabaho. Pero ayaw pumayag ni Zed kaya binugbog niya na lang si Luffy. Tinawag ni Full Body si Sanji. Ngunit nilandi niya ang date nito. Saka sinabi ni Full Body na may insekto daw sa soup. Pero hindi siya sineryoso ni Sanji kaya natawa ang mga tao at muli na naman siyang napahiya kaya winasak ang lamesa. Nagalit si Sanji dahil pinaghirapan niya daw ang soup. Tapos tinulak pa ni Full Body ang babae kaya binanatan siya ni Sanji. Nagulat ang mga chef dahil isang marine si Full Body. Pero walang sinasanto si Sanji kapag nagsasayang ng pagkain. Nakita ni Patty ang ginawa ni Sanji. Kaya pinagalitan niya ito dahil binugbog ang customer. Binitiwan ni Sanji si Full Body. Ngunit dahil sa nangyari ay isinumpa nitong maghihiganti. Kaya papatayin na sana siya pero pinigilan si Sanji ng mga kasamang chef. Namulog ang dalawa mula sa kisame. Kaya nadagdagan na naman ang atraso ni Luffy. At nang makita ng head chef si Sanji ay sinipa ito sa mukha, pati na rin si Full Body kaya pinagsisinan niya ang pagpunta sa Barati. Dumating ang tauhan ni Full Body na sinabing nakatakas daw ang nahuli nilang pirata. Ngunit biglang nabaril ang marine sa likod dahil nandun na pala ang piratang sinasabi niya. Pumasok ito at nanghingi ng makakain. Pero nang malaman ni Patty na wala itong pera ay binanatan niya ang pirata. Samantala si Sanji ay nagsimulang magluto habang binabanatan ni Patty ang pirata. Gumapang naman sila Full Body para makatakas. At itinapon ni Patty ang pirata sa labas ng resto. Akala nito ay mamamatay na siya sa gutom pero binigyan siya ni Sanji ng masarap na pagkain. Nasa una ay tinanggihan nito pero hindi din niya natiis ang napakasarap na luto ni Sanji. Dahil dito ay niyaya ni Luffy na maging cook niya si Sanji. Pero hindi pumayag ang cook, ngunit tinanggihan ni Luffy ang pagtanggi niyang sumali sa crew. Kaya nainis si Sanji dahil sa kakaibang ugali ni Luffy. Nagpakilala ang pirata na siya si
si Jean. Sinabi naman ni Luffy na balak na magpunta sa Grand Line. Ngunit nagbabala si Jean dahil lubhang mapanganib daw ang lugar. Abala ang mga chef sa paghahanda ng pagkain, ngunit nag-aalala si Carne dahil tauhan daw ni Don Krieg ang piratang binugbog ni Patty. Dahil merong 50 ship si Don Krieg na puno ng mga pirata, pero hindi daw natatakot si Patty sa kahit sino. Kaya nagkainitan ng dalawa habang natutuwa pa ang ibang mga chef. Pero nang dumating si Zeph ay balik trabaho sila. Bago umalis si Jean ay labis na nagpasalamat sa kabaitan ni Sanji sa kanya. Nagsimula nang magtrabaho si Luffy, pero nangulangot lang siya habang pinapanood ang mga chef kaya nagalit ang mga ito. Kaya pinaghugas siya ng pinggan. Pero dahil nakikinig ng chismis ay nababasag niya lahat, kaya pinaglinis siya ni Patty. Ngunit kinakain niya rin ang pagkain ng customer. Tapos napaso sa mainit na kawali kaya nabasag pa ang mas maraming pinggan. Kaya inutusan na lang siya ni Patty na kumuha ng mga order. Nang makita niya ang mga kasama na kumakain ng masarap habang wala siya, kaya nilagyan niya ng kulamot ang inumin ni Zoro. Pero napansin pala ito ni Zoro kaya sa kanya pinainom. Napatahimik ang mga tao dahil sa ingay nila, kaya nainis si Sanji sa kanila. Pero nang makita niya si Nami ay nag-iba ang ihip ng hangin dahil inalayan ito ng bulaklak. Dumating si Zeph at sinabing maging isang pirata na lang si Sanji. Dahil sa palaging inaaway ni Sanji ang mga customer nila, nagalit si Sanji at sinulyuhan ng matanda pero siya ang binalibag nito. Nililibre ni Sanji ng pagkain si Nami, pero pinagbabayad niya ang ibang crew. Natakot ang mga customer nang makita ang napakalaking barko ni Don Krieg. Kinabahan din si Patty nang makita ang barko. Ngunit napansin nila Sanji at Luffy na tila dumaan ito sa napakatinding bagyo. Kabado ang lahat nang pumasok si Don Krieg sa resto. Pero nanghihina na ito kaya nanghihingi ng pagkain. Pero ayaw